Ang dami-dami nilang sinasabi, napakaganda na ng ekonomiya natin. Tingnan nyo, pababa yung inflation, madaming investments. We are on our way to becoming from a developing country to the next level. Maganda siya tingnan sa papel, It looks good on paper, but you don't see it at all in the everyday lives of the Filipinos. There is nothing happening in our economy. Yung mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yes? The poor is getting poorer. And you know, kapag sobrang dami ng mahihirap, tumataas talaga ang krimen. Because the lure of easy money is tempting them every day. Kaya dumadami ang scammer sa Pilipinas. Mag-ingat kayo, mga kababayan namin earning in dollars, because target kayo ng scammers. Investment scam, tech scam, lahat na ng even fellow Filipinos scamming their kababayan. Drugs, petty crimes, lahat yan. Informal settlers. Nakikita natin yan. Huwag na tayong lumayo, para, makatotohanan yung example ko. Doon na lang tayo sa bahay namin at yung kasama namin sa bahay. Yung kasama namin sa bahay ay mas mataas pa yung sweldo nila sa kung ano yung required ng batas. Sa atin, sa kasambahay, they're not part of minimum wage. Pero, ang sa amin, sa bahay, more than minimum wage ang binibigay namin sa kanila. Dahil nakikita namin yung pangangailangan nila. Nagpapaaral ng anak, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig, kasi nakikita din namin yung kuryente, yung bill ng kuryente namin, yung bill ng tubig namin. Nakikita din ng asawa ko yung gastos sa grocery. So, ibig sabihin, ganun din yon sa kanila, sa mga kasama namin. Pero, kahit na more than minimum wage pa rin sila, naghihirap pa rin yung pamilya nila. Pag tinatanong ko, ano ba ang problema? Ang lagi nilang sinasabi, sobrang mahal ng mga bilihin. Sobrang mahal ng bigas. Yan ang laging sinasabi sa akin ng mga kasama namin sa bahay. In fact, yung mga kasama namin sa bahay, pag sinasabi ko, kasi dalawa doon, graduate na ng college, ma'am. Nag-aral sila. Pumasok sila sa amin, nag-aral sila, graduate na sila ng college. Dalawa doon. Dalawa doon, natapos sa alternative learning system. So, meron silang equivalency for fourth year high school. Pag sinasabi ko yung dalawa, ma'am, maghanap ka na ng trabaho, day. Kay, magsige na lang ka, kauban sa balay, dinhi, wala kay ginabuhat. Dagko na akong mga anak, ma'am, sa tinuod lang. Ang ako ang anak, 17 years old, 12 years old, ug 8 years old. Kinahanglan ka ba na og assistant? No, di na kinahanglan ng assistant because we want them to be independent. Pero ang ilang mga kauban, ma'am, dili manghawa. Anak ko, pag-apply na sa barko, sa cruise ship, pag-apply na sa hotel, because they're both graduates of HRM. And what do they say? Dili rami kay mas dako pa amo ang sweldo din ni kay kontra sa magtrabaho mi din sa Mandaya Hotel. Dili pa din nga na, ma'am, oy. To the point na ang isa niingon siya, pwede ko nimo i-adapt na lang, mahimo na lang kung Duterte. So, wala na siya ginabuhat yun, ma'am, sa tinuod lang. Kanang makita ninyo sa social media, si Inday Nina, wak na na ginabuhat, ma'am. Kaya dagko na akong mga anak, pero di siya manita og trabaho, kaysa mo to siya maglisod. Kung manarbaho siya. Kahit mahal daw kaayo ang panaliton. Unya kinahanglan niya suportahan iyahang mama, iyahang papa, o iyahang mga igsuon, iyahang mga manghod. So really, good on paper, but nothing at all on the ground.
Utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. O yan ka ng future, ma'am. Dali lang sa takaron. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita? Magutang, ganito, example ha. Magutang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Magutang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? Ano wala din tayong nakikita? Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nagutang ka, may nakikita ka. Alam nyo, nung papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos, doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So, iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi, nakalagay doon, sa Tacloban daw, anong tourist spot niyo doon? Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Tulay, tulay, tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, Samar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas. Hala, tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag na akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Diba? Ekonomiya, maganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Isa pa yan, ma'am. Budget na hindi mo alam kung saan ginastos. Napupunta sa ayuda na napupolitika. Diba? Bakit? Yung pagkahuman ako, nga nag-Major Republic na nanglak ilahang sa ninyo. Waman lang gani sila kakita, waman lang gani sila nakareklamo, nga no ingana inyong hangad. Pagbuhat mo o tourist spot na 2.6 kilometers. Huwag mo na ulaw sa China? Lingon po ng China, uy. Maulaw po mi sa Pilipinas, uy. Kaya 2.6 lang ilahan tulay.